Espiritu Santo. Maraming salamat po Lord sa araw na ito. Thank you Lord imo ni kita gitu, imo magipaabot aning place. Thank you Father God sa imong kaayo na mo. Thank you Lord for how many years Ginoo nga magkahiyos na gyapon ni nandito ang bawat isa para i-celebrate ang araw na ito, yung reunion po namin. Thank you Lord na ikaw ang rason kung bakit kami nandito. Thank you Lord sa buhay ng bawat isa. Thank you po sa blessing. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, so ang ano niya, title ano niya kay ang tunay na kahulugan ng Christmas. Bakit nga ba tayo didiwang sa ito ba? Nagsisilibrat o celebration sa Christmas. Okay, so di ba, siguro marami tayong mga naririnig na, mapagbigay ka kasi Christmas, di ba? Para buwan lang yata ng December tayo magbibigay, ganun ba? So sa buwan ng January to November, okay lang hindi tayo magbigay, okay lang na masungit tayo sa ating kapwa? Hindi. So sa lahat ng pagkakataon, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Christmas? Bakit nga ba tayo na bibiwang ng Christmas? So, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay pag-ibig. Okay, so pag-ibig. So, anong pag-ibig ba ito? Okay, so sinabi sa Juan, chapter 3, verses 16 to 17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumansampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Kanyang anak sa mundo upang hatulan ang mundo. So ano ang dahilan? Ngunit siya ay pumunta dito sa mundo upang iligtas ang mundo. Tayo yan, tayo mga tao, para iligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Diba? So, hindi siya pumunta dito para tayo ay hatulan, kundi para tayo ay iligtas. So, yan ang pag-ibig. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang pagdiriwang ng hindi kapanipaniwalang pagkilos ng pag-ibig ng Diyos. So, yan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Bakit tayo nagdiriwang ng Pasko? Dahil sa pag-ibig ni Jesus. So, siya ang taging atong isilibrahan pa sa Pasko dahil kay Jesus. So, ang totoong kwento ng Pasko ay kwento ng pagiging tao ng Diyos sa persona ni Jesucristo. Bakit ginawa ng Diyos ang ganong bagay? Bakit siya pumunta dito sa mundo para magpakamatay para sa atin? Bakit hinayaan niya magpatako sa cross? Diba? Tayo naman yung mga may kasalanan, hindi siya. Pero bakit niya yung ginawa? Diba? Hindi niya deserve na magpapako sa cross kasi holy siya. Wala siyang kasalanan. Pero bakit niya yung ginawa? Dahil mahal niya tayo. Dahil sa kanyang pag-ibig para sa atin. So bakit kailangan ang Pasko? Dahil kailangan natin ng tagapagligtas. Dahil tayo ay hindi makapagligtas ng ating mga sarili. Di ba? Sinasabi natin, dapat maging mabuting tao ako. Dapat gawin ko itong lahat ng mga bagay. Ito, walang problema dyan. No? Pero kung wala kang Kristo sa buhay mo, so ang lahat ng kabutihan na ginawa mo ay baliwala lamang. Di ba? So wala. Kung may Kristo ka sa buhay mo, lahat ng kabutihan na ginagawa mo ay bali resulta ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Okay, so bakit tayo mahal ng Diyos? Naitanong naman natin sa mga sarili tayo kung bakit niya ginawa yun para sa atin? Bakit na tayo mahal? Diba? Hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal sa atin, pero bakit pinili niya pa rin tayong iligtas? Dahil siya ay pag-ibig mismo. Ang Diyos ay pag-ibig. Mababasa natin yan sa 1 John chapter 4 verse 8. So bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko bawat taon? So bilang pasasalamat sa ginawa ng Diyos para sa atin. Inaalala natin ang kanyang kapanganakan sa pamamagitan ng pagbibigay sa isa't isa ng mga regalo, pagsamba sa kanya, at pagiging may kamalayan lalo na sa mahihirap at kapuspalan. Diba? At sa ating mga kapwa at tao. Diba? So, nagbibigay tayo, diyan natin ipakita, hindi lang naman talaga sa araw na o sa buwan ng December dapat ipakita. Diba? So, sa bawat pagkakataon na pwede ka magbigay, pwede ka talagang magbigay, diba? Sa bawat pagkakataon na ganahan ka na
Mupakita, ug yung masulod nga tao, pwede kayo na, di ba? Kay mao na ang gusto sa Ginoo. So ang tunay na kahulugan ng Pasko ay pag-ibig. So minamahal ng Diyos ang kanyang mga tao at naglaan siya ng paraan, ang tanging daan, di ba? Naglaan siya na para sa atin, para makasama natin siya ng walang hanggan. Kaya siya pumunta dito sa mundo, kaya siya nagpapako sa cross para sa ating kaligtasan. So walang ibang daan para tayo ay makapunta sa langit, kundi dahil sa Kanya. So ibinigay niya ang Kanyang untong na anak upang tanggapin ang ating kaparusahan para sa ating mga kasalanan. So binayaran niya ng buo ang halaga at malaya tayo sa paghatol kapag tinanggap natin ang libreng regalong iyon ng pag-ibig. So libre lang ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kailangan na, Lord, dapat bang maging mabuting tao ako para mahalin mo ako? Hindi ganun ang Panginoon, di ba? Minahal niya tayo kahit tayo ay tayo ay makasalanan. Di ba? Mahal na mahal niya tayo. Kaya nga siya pumunta dito sa mundo. At isa pa dito, ang napakasayangan binayaran niya ng buo. So kung tayo man ay, ibig sabihin nito, lahat ng kasalanan natin mula doon, di ba? Maging ngayon at sa mga kasalanan ka na hindi natin ginagawa pa, no? Pinapatawad tayo ng Panginoon kapag tatanggapin natin siya sa ating mga puso. And ang nakasaad dito sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito, nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Di ba? So kahit tayo ay makasalanan, minahal niya tayo. Ganyan ang kanyang pag-ibig para sa atin. Hindi minsan, ang pag-ibig natin ay may kondisyon, pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Kaya tayo ay nagdiriwang ng Pasko dahil sa Panginoon, dahil sa Diyos, dahil sa ating tagapagligtas. Kaya, sa bawat araw, ano man ang ating mga pinagdaanan, di ba? Nandito pa rin tayo, nagkakaisa, meron pa rin ang pagmamahal, kahit hindi natin maintindihan ang mga pagkakataon, mga pangyayari, pero yan ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Di ba? So, Merry Christmas everyone. Yun lang po. Salamat. Salamat, Bullshit!